Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As a temporary presiding officer and acting vice mayor, I call this 27th regular session to order. Madam Secretary, kindly call the roll, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Merlo P. Silva, Present always. Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Lojo, Honorable Windy Pilat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the temporary presiding officer, Honorable Michael Gerard T. Morada. Present. Do we have a quorum? We have a quorum. May I ask the Honorable Dr. Percival Lojo to lead us in prayer and the singing of the national anthem. Welcome back po, Doc. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this session. Help us engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of community. This we ask through our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Atin pong ilagay ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mr. Chair and everyone po nakasama natin today, good morning po. So, today po kasama po natin ang mga kabataan pong tuloy na nagdala sa lungsod ng Lipa ng karangalan po through winning various champions. So first po, kasama po natin si Miss Andy De Silva, who resides at Barangay sa Lipa City, Natubong Barangay San Francisco po. Siya po ay nanalo sa World Championship of Performing Arts o WCOPA as the Grand Champion sa 2024 Junior Female Model of the World. Likewise po, napanalunan niya ang iba't iba pong
awards such as yung medal po for semi-finalist, the silver medalist for the casual modeling category, the bronze medal for the formal modeling category, and the gold medal for the swimwear modeling category. Pati na rin po ang 2024 division champion for swimsuit category and medal po for grand finals for the 2024 junior grand champion female model overall po. Ngayon po, Mr. Chair, I move for the suspension of the rules para po mahingan po natin ng konting mensahe po si Ms. Andy De Silva po. Motion is seconded. Rule suspended. Maraming salamat po sa recognition, Mayor Eric Africa, at sa lahat ng sangguniang panglungsod na nagtulak patungo sa pagka-champion ng isang lipenyang kagaya ko. Walang sawang pasasalamat po. Kagaya nga ng sinasabi namin sa W Copa, hindi na kami nakikipagkompetensya para sa aming mga sarili, kundi para sa aming bansa at para sa mga tao. Maraming salamat po. Meron pa ba siyang kasama? Meron pa? Likewise po, meron pa po tayong isang kampyonato from the World Mathematics Competition, si Mr. Alexis Giong ng Barangay Sabang who won a bronze medal po sa Kuala Lumpur, Malaysia noon pong July 12 to 16, 2024 po. Ayaw mong salita? Sige, congratulations po sa inyo. Baka pwede ho kaming makapag-pa-picture kasama kayo. Sige, After, ngayon ako. Gusto ba niya magsalita? Sabi mo? Resolution po. Solution lang. Picture The resolution. Likewise po, to recognize po, first, Mr. Chair, I move for the passage. Nakasuspend tayo. Okay. Session resumes. Mr. Chair, I would like to move to pass a resolution recognizing po Ms. Andy De Silva, who resides at Barangay sa Lipa City, for winning the 2024 Junior Grand Champion Female Model of the World sa W Copa po, held at Westing, Long Beach, California, noon pong June 30 to July 6. Please refer po to the proper committee. Refer to the Committee on Youth and Sports. And Mr. Chair, I would also move for its urgency po. Motion for urgency is seconded. Motion is approved. Sige. Mr. Chair, I move for the passage of the resolution recognizing Ms. Andy De Silva for winning the 2024 Junior Grand Champion Female Model of the World sa W Copa po, held at Westing, Long Beach, California on June 30 to July 6 for third and final reading po. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Loho, Lina, Gozos, Ronquillo, seconded by Consejal Espay, Consejal King. Motion is, and ABC Boyatlat. Motion is approved. Likewise po, I would also like to move a motion to pass a resolution recognizing Mr. Alexis Giong of Barangay Sabang for winning a bronze medal sa World Mathematics Competition held at Kuala Lumpur, Malaysia po. Please refer to the proper committee. Refer to the Committee on Youth. Mr. Chair, I move for the urgency of the passage of the resolution po. Seconded for urgency. And likewise po, I move the passage of a resolution recognizing Mr. Alexis Giong of Barangay Sabang for winning a bronze medal in the World Mathematics Competition held at Kuala Lumpur, Malaysia, on July 12 to 16, 2024 po, for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo,
Loho, Lina, Gozos, and Ronquillo. Seconded by Consejero Spy Toledo, Consejero King Umali. Motion is approved. Suspend mo muna ulit. Mr. Chair, I request for the suspension of the rules po. Any second? Rule suspended. Session resumes. Sige. Ano mo sila? Basahin mo muna. Basahin mo muna. Okay po. Mr. Chair, good morning po. Pati po sa ating mga kasamahan. Meron din po tayong isa pang bisita. She is Miss Joyce Ann Morada Sanggalang from Barangay Ludlod, Lipa City, Batangas. Siya po ay representative ng Lipa City for the upcoming Miss Universe Philippines Batangas. Nagaganapin po sa FPJ Arena, San Jose, Batangas on October 5, 2024. Nandito po siya ngayon para po magbigay ng kaunting info sa kanya pong sasalihan at dahil po dyan, may I request po for the suspension of the rules. Any second? Seconded, rule suspended. May I call on Miss Joyce Ann Morada Sanggalang? Galing yan. Marami yan. Yeah, Morada. Tagaludlod ko. Kuya Mikey, wala ka bang kamag-anak Oo. sa Ludlod? Ayan. Ayan, go ahead. Sige Joyce, bigyan mo kami ng background sa iyong sasalihan at suporta rin sa ating mga kababayan. Okay. Good morning, everyone. My name is Joyce Ann Morada Sanggalang and I live in Ludlod, Lipa City. So, meron po akong sinalihan na pageant and it's called Miss Universe Philippines Batangas. And we are still on the process of doing some activities po for our province. And I hope to get support from everyone po here in Lipa City. And our finals po ay mangyayari sa October 5, 2024 at the FPJ Arena po. Yun po. So, thank you po everyone for being here and welcoming po. Thank you po. Question lang. Yes po. Morning po. Pag manalo ka, ikaw ang magre-represent ng For Batangas, sa Miss Province. Universe. Yes po, opo. Okay, yun. Yun po. Question. Napakahalaga. Sige. A question lang, Miss Joyce Ann. May we know kung paano ka nagpa-screening, paano ba isinagawa yung screening, kailan and saan? Kasi last year, nagkaroon ng Lipa City ng 3 representatives na for Miss Universe Philippines Batangas, and that time kasi wala pa kaming ordinance regarding sa mga gagamit at magre-represent ng City of Lipa. So ngayon, since you are now our official candidate for Lipa City, I guess kailangan mo rin mag-courtesy call with the Tourism Council. So, Miss Joy. Okay po. So yung screening po is nangyari this last June 22, 2024 po. Nangyari po siya sa Social Place dito sa Lipa City. And before po kami mag-proceed dun sa face-to-face screening, nagkaroon po muna kami ng online screening wherein we submitted the forms po. And then ang nilagay po namin dun is yung basic details po namin and also our advocacy and kung bakit po kami nag-join ng pageant. And then, from there po, ninotify po nila kami via email na nakapasa po kami sa online screening and then they sent us the details po for the face-to-face screening po. Then from there po, in-announce din po on the day na nakapasa po as official candidate po. And luckily po, I was Chosen. included and I was chosen to represent to Lipa City po. Thank you. Yes, for everyone's information lang po, our Miss Lipa Tourism 2024 po was a candidate and the first runner-up ng Miss Universe Philippines Batangas. Kaya, of course, sana makausap ka rin ng Tourism Council, maipakilala ka namin kay President Joel Peña together with the members. And good luck sa journey mo. Asahan mo na ang Sangguniang Panglungsod ay nakasuporta sa iyong upcoming pageant. Thank you. Thank you so much po. Taga Batangas, kasi
Tagalodod po. Konsehala Venice, matanong ko lang, paano ang suporta ng Tourism Council sa ating candidate? Ay, ano po, can I ask help po? Kasi currently po, meron po kami na online voting po wherein they uploaded one headshot for each of us po, and then ang kailangan po gawin is i-heart react po yung photo, and yung mapipili po dun is makakasecure po ng spot for the top 10 po. Yung magtatap po sa votes. Yes po. Ayun po. Thank you po. Okay, thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Picture muna. Picture tayo kasama na ating representative. Okay, session na resumes. Any privilege? Honorable Merlo Silva, you're recognized. Good morning, Mr. Chairman, sa atin ng mga kasama. I have a letter addressed to the Sangguniang from the City Mayor with regard to the authority that the Sangguniang will give to the Mayor and the City Treasurer. Tayo ho ay meron hong resolution, resolution number 175, way back 2020. During the time ho, ang ating hong City Treasurer ay si Mr. Doroteo Rosales. But now we have a new Treasurer, so kinakailangan ho ito ng sa bangko na yun hong perma ho nila. So, I'd like to repair to the proper committee so we can make a resolution Para regarding saan on yan? that. Para saan? Pirma. Sa pagperma sa mga bangko, lahat ng dokumento na siya. Dahil tayo may resolution na ang ating binigyan ng authority ay si Mr. Rosales. Pero ngayon, si Judith na. Pero ngayon So please refer to the proper committee. matter brought up is referred to the committee on good government. Mamaya na. Pero urgent wala na. si Attorney Gali, so ikaw na rin. So, urgent ko na. Sige, tuloy mo na. So with this regard, Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Dahil kailangan ho natin ito. Any second? Seconded? Approved for urgency. So, Madam Chair, Mr. Chairman, I would like to move for a passage of a resolution authorizing the local chief executive, Eric Africa, and City Treasurer, Ms. Judy Makasait, to subscribe to Land Bank of the Philippines WISES facility for the use of online banking transfer to the city government account with the said bank and execute and sign all documents relative thereto. For third and final reading, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Gozos, Umali, Lina, Loho. Motion is approved. Any other privilege? Konsehala Nicole Ronquillo, you're recognized. Para sa ano pala? Online banking. Ikaw? Ayan. So, good morning, everyone. Honorable members of the council, so you'll see later on the screen the footage and photographs wherein there has been persistent and bothersome smoke affecting the residents of the QR subdivision. The smoke originating from the nearby area and its uncontrolled burning is causing significant discomfort and health concerns for the QR subdivision residents. It has already been a year since the Homeowners Association, including one of the residents, Ms. Cecil, took their first step regarding the matter but to no avail, which is why they have resorted to seeking help from this august body. It is crucial that we find a solution to mitigate this issue and ensure the well-being of their community. With that, Mr. Chair, I would like to request that the said matter be referred to the proper committee for appropriate action. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Real Estate and Environment. Lead committee will be Committee on Environment. Any other privilege? Angela Vior? 14 Galleon.
Magandang umaga. Magandang umaga po, Mr. Chair. Parang sa pagkakaupo hindi na aalis to dito. Yan ang pagkakamali ni Vice Camille. Hindi, pinaupuan hindi na riyaan Mr. Chair, honorable members of this august body at sa atin pong mga panauhin, magandang umaga po. Ang atin pong privilege speech ay tungkol dito po sa nangyayaring pagkalbo ng bundok dito po sa Cuatro Santos, particularly sa bahagi ng San Celestino, San Francisco, at sakop din po ang bahagi ng Santo Niño, Mr. Chair. Kung inyo pong mapapansin, ito pong area na ito ay kilala ng mga residente bilang quarry site o mining area ng mga araneta ayon po sa ating pagtatanong at investigasyon, Mr. Chair. Sinasabi po ng ilang mga residente na para pong lumilindol dito sa area na to dahil yumayanig. Siguro po ito ay epekto nito pong ginagawang quarry. So, darating po ang panahon, mawawala na po tayo ng bundok sa Cuatro Santos. At kukwestiyonin po natin sa pagkakataong ito kung ano po ang dalang permit ng gumagawa ng quarry dito sa area na to, Mr. Chair. Ganon din po ay kukumpleto po sila ng mga dokumento galing sa gobyerno at kung sila po ay nakakuha, bakit sila pinayagan nang wala pong pahintulot ng mga residente. Magandang topic po ito ngayon dahil mag-eleksyon. Ito po sana ang maging basihan ng mga mamamayan ng Cuatro Santos para bumoto ng mga kandidato sa susunod na halalan kung sino ang dapat nilang pagkatiwalaan para panatilihin at alagaan ang kalikasan sa lugar nila, Mr. Chair. At wag na hong iboto ang mga luma. Dapat tumikim sila ng bago. Mga luma ho na yung mga magbabalik. Dapat hindi na iboto. Yung mga incumbent, okay lang ho, pinakakampanya ko yung mga yan. Pero yung mga magbabalik, hindi. Wag na ho yung mga magbabalik. Dahil sila ho'y kampante sa sarili nilang sila'y mananalo. Kaya ako ho'y nananawagan sa ating mga kababayan. Pahirapan naman ho natin ang mga kandidatong ito. Salain ho nating husay kung ano ang nagawa nila sa bayan at ano ang kanilang record dito sa Sangguniang Panglungsod. Kaya wag na yung magbabalik na luma. Yung last term nag-last term na magbabalik, wag na. Sa darating na panahon, makakampanya ako, sasabihin ko kung sino yung mga yun. Easy. Mr. Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Environmental Protection. Nakikiisa sa iyo sa ganitong klase, nasisira ang kagandahan ng mga bundok ng Lipa. Matter brought up is referred to the Committee on Environment. Honorable Mayor Do Silva. Tatanong ko lang kung Sangguniang dahil 3 taon ako nawala. Ngayon gusto ko lang gusto ko lang itanong kung may naipasa na ba. Kasi katulad doon yan, may nagmimina na ho, hindi ho natin alam. Gusto kong alamin kung doon sa ating isang ordinansa, yung special use permit, yung pagkagranto ng special use permit, ay kasama ho ang pagmimina doon. At kung hindi ho, siguro it's about time na isama na ho natin ang mining na dapat sila ay kumuha ng special use permit para sa ganun ho, alam na Sangguniang kung ano ang nangyayari sa kapaligiran ho ng Luzon de Lipa. Dahil katulad doon yan, siguro, bakit ho sila nakapag-mining without the asking from the Sangguniang. Kaya siguro, patingnan din ho natin at kung kinakailangan, amendahan ho natin ang isang ordinansa ngayon upang isama ho natin. Na sa ganon, we are all aware sa nangyayari sa ating kalikasan ho, Mr. Chair. Tama. Matter brought up by Honorable Silva is referred to Committee on Land Use. Meron pa ho bang magpiprivilege?
Kung wala na po, we proceed to the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Mayor Lo Silva, you're recognized. Mr. Chair, I move that we dispense the reading of the minutes of the July 24, 2024 and approval of the same. Any second? Seconded? Motion is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Junjun Gosos. Mr. Chair, oral committee report po, hindi lang po naisama sa committee report today kasi po kakahapon lamang po ako nag-committee hearing. Ano po? Reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Jimboy Romero with an area of 636 square meters located po at Barangay Ludlod. Reclassification request from residential to commercial use of Mr. Danny Alcaide with an area of 227 square meters located at Barangay Dagatan. Reclassification request from agricultural to residential use of Mr. Cornelio Baroja with an area of 450 square meters located at Barangay Balintawak. Reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Sofronio Recon with an area of 256 square meters located at Barangay Dagatan. Reclassification request from residential to commercial use of Mrs. Irma Aguila with an area of 118 square meters located at Barangay Maraboy. Reclassification request from agricultural to residential use, agricultural residential to commercial use of Mrs. Rosana Bukaw with an area of 509 square meters located at Barangay Rizal. Mr. Chair, may I request that we approve it for second reading. Any second? Seconded by Honorable King Umali. Honorable Mayor Lo Silva. Motion is approved for second reading. Thank you, Mr. Chair. Honorable Dr. Loho, you're recognized. After na lang. Mr. Chair, good morning. Oral committee report, hindi lang din po napasama sa agenda. So, I would like to request a passage of a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, to enter into a memorandum of understanding with the Bureau of Jail Management and Penology Male and Female Dormitory through the Lipa City Hospital System, giving the PDLs the opportunity to be accommodated and serviced in our hospital system for second reading. Any second? Seconded by Honorable Umali and Silva. Motion is approved on second reading. Honorable AA. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, oral committee report din po for the Committee on IT. Mr. Chair, I move for the adoption of my oral committee report for the passage of a resolution granting the City Mayor to enter into a memorandum of agreement with G-Exchange Incorporation or GCash for the launching of its program called DigiCities, Building a Transformative Digital Nation po. Any second? Seconded by Honorable Ronquillo, Umali, Manalo, and Toledo. Discussion? Honorable Rocafort. Mr. Chair, tanong lang po natin for clarification. Ano po yung G? This one po, Mr. Chair, is a program launched po by GCash. So it's a series of different financial literacies programs which aims po na to educate our fellow Lipeños po kung paano po gamitin ang GCash and digital transformation po sa pag-adapt po natin sa digitalization po sa paggamit po ng electronic money po. Pag sinabi po nating Lipeño, sino po specifically yung Lipeño na pinag-uusapan po natin? So, this one po, Mr. Chair, is directed not only po sa LGU employees po natin. So, ito po kinakascade din po ni GCash sa mga kasamahan po natin sa palengke, pati na rin po sa different sectors daw po nila to i-offer. So sila po yung nagpo-provide ng resource speakers, pati na rin po yung pakain. So ang role po dito is ni LGU is magpadala po ng tao to listen to their resource speakers po. What would be the subject matter doon po sa kasi marami pong mga kumpanya ginagamit ang LGU para po mas mapadali yung kanilang marketing doon po sa kanilang produkto na binibenta, Mr. Chair. Bagamat meron pong intensyon
ang GCash, mas malaki pa rin po yung personal interest nila na ibenta at ipakilala yung kanilang application para po ito ay lumakas at dumami yung gumagamit ng GCash. So, sa pagkakataong ito, pinapadali po natin yung pagbebenta ng GCash sa mga kababayan po natin sa Lipa. So, balik po ako doon sa tanong ko, ano po yung content noong pong kanilang i-seminar doon po sa mga imbitahan po natin sa kanilang gagawin. So, Mr. Chair, ito po kasi ngayon po i-adapt na po natin sa LGU yun pong bilang biller po ang lungsod ng Lipa sa atin pong GCash. So, ito po ay isang way para po explain sa kanila paano po mangyayari doon sa transaction, how they can pay through the app po dito po sa ating LGU. So, yun po yung main na topic po nila dito sa kanilang gagawing financial literacy seminar po. But if that would be the content noon pong, why do they need the LGU para kumuha ng mga tao as their participants, Mr. Chair? Because this is a program of GCash, and GCash would like to educate all those who want to use their app in transacting or doing business dito po sa City Hall. But why do we need to send participants for GCash to educate their potential subscribers, Mr. Chair? It would be easy on the part of GCash now to look for potential subscribers. And if that is the case, dapat nung una pa lang, Mr. Chair, bago pa lang natin tinanggap yung application, nagpa-seminar na si GCash. Nag-training na sila sa mga empleyado ng City Hall. Ito po ang paraan kung paano gagamitin yung app na GCash sa mga pagbabayad dito sa City Hall. Why do we need to approve a contract with GCash regarding on this matter? Nag-approve na po tayo kay GCash na gamitin yung applications nila. It should be on the part of GCash. Ang burden ay nasa kanila. Wala po dapat sa LGU, Mr. Chair. So, ayun po. Mr. Chair, actually po, yung application po, as per GCash, hindi pa po siya may insert po ngayon. So, it would take months po before natin to ma-adopt. So, ngayon po, ito po yung way nila. There will be a series na po of financial literacy seminar para po masimulan po before they actually launch the application po. So, ito po yung parang stepping stone nila before actually launching it. Opo, andun po tayo. Pero why do we need to send participants? Why do the burden of finding participants lies on the LGU? Well, in fact, it should be on the burden should be on the part of GCash, because they are marketing their products to potential subscribers, potentially penyo subscribers, Mr. Chair. So, bakit po bibigyan natin ng special treatment si GCash? Ang daming applications na po na lumapit sa atin na inaprubahan natin na hindi ko alam kung nasaan na doon sa mga dating kumawak ng inyong komitiba. Tapos ngayon si GCash hihingi sa atin ng tulong para sa potential subscribers. Bakit po kailangan natin ibigay ito kay GCash? Napaka-special naman po nila. Ang LGU, ang Sangguniang Panglungsod ng Lipa, the second highest institution in the LGU of Lipa, will give a company like GCash ng pabor para bigyan sila ng kanilang mga participants. Because alam po ni GCash, kung sila lang, hindi sila makakakuha, mahihirapan sila. Yes po, Mr. Chair. Understand po yung manifestations po natin. Actually po, ito, first po ito na-referred to my committee na ako na po yung humawak. So, hindi rin po ako aware po sa mga iba pong IT solutions company that has approached the LGU po for help. But this one po, nakausap naman po natin sila. And, yes po, si Mayor po ang ano po dito.
Sige, Mr. Chair, Honorable pwede Meron mo tatanong Silva. mo, bakit to GCash lang, may Paymaya, may Lending Institute, may ano dyan, tulad doon ng mga Lulier, Palawan, bakit ito lang? Ano po ang benefit naman ng LGU? Anong advantages niyan sa LGU? Okay po. Ito po, Bakit siya lamang? Mr. Chair, for all po naririnig ko po na different payment centers, si GCash lang po ang na-refer sa aking committee and sila lang po ang active po na nakausap po natin through a committee hearing. So, yun pong iba nating payment centers, hindi ko pa po sila nakaka-connect or hindi pa po sila nare-refer sa akin for us to discuss about this. Si Maya po, hindi rin po namin paalam kung ano pong status if they want to engage with Le Peñas po as payment center po sa atin. Parang, kasi ano ang advantages na yan sa LGU, sa city? Ano mapapala ng city dyan? At secondly, parang mangyayari dyan, parang ating sinisingle out Siguro, Mr. Chair, atin humunang kung maaari, i-deeper natin, pag-aralan ho natin lahat, at tingnan ho natin, parang mangyayari ho dito Parang sinisingle out natin ang GCash. Para tayo makapagawa ng isang batas na general. Siguro ganun. Or bigyan natin lahat ng pagkakataon Sige. na makapag... Honorable Avior, meron pa kayong gusto idagdag? Yes, Mr. Chair. Dapat po kasi, Mr. Chair, binigyan na natin sila ng kontrata sa City Hall, automatic na po yun na trabaho nila na i-seminar ang mga empleyado na lalo na yung mga taga-treasurer's office, yung mga business permits, yun pong nasa civil register, lahat po ng mga nagbabayad ang mga kababayan natin na posibleng gumamit ng GCash, kung paano gamitin yung applications nila. Normal po yun. Bahagi dapat yun ng kontrata. Pero yung tayo ang magbibigay sa kanila ng tao outside the city government, hindi po normal yun. Trabaho po dapat yun ni GCash. So, Mr. Chair, with all due respect po sa proponent, I move that we defer yung pong approval nito pong committee report. Sige. Mag-recess lang muna ako ng 1 minute, ha? Session resumes. Mr. Chair, with all due respect po sa mga abogado natin ng City Hall, alangan nung antayin natin sila gaho ay Diyos para antayin natin. Pambihira naman. Ano gagawin nila sa atin? Antay. Pambihira. Tayo ho ay pwedeng utusan ng mga kababayan natin sa lipa dahil tayo ay public servant. Pero yung mga empleyado opisyal ng gobyerno, pag-aantayin tayo, hindi naman ho pwede yun. So, Mr. Chair, I move that we defer the approval of this committee report and at the same time, the question that I would like to pose with this particular subject matter, Mr. Chair, is number 1, dapat po may kita ang gobyerno doon po sa processing fee ng mga online payment applications, hindi lang po ang GCash. But in particular, dahil GCash ang pinag-uusapan natin, dapat po may pakinabang ang gobyerno sa platform na ito. Hindi po pwedeng sila lang ang kumikita. Number 2, Mr. Chair, dapat ho mag-apply sila ng mayor's permit sa City Government of Lipa. Kasi naninindigan ng GCash na ayaw nilang mag-apply ng mayor's permit. Hindi ho porke tayo ay isang probinsya o isang maliit na syudad sa isang probinsya ay hindi nila susundin yung patakaran at panuntunan ng ating pamahalaan. At hindi nila papansinin tayo, katulad ng Metro Manila. Hindi po pwede na tayo ang nakikiusap sa mga kumpanyang ito. At tayo ang sabik para gamitin ang applications sila, Mr. Chair. And pangatlo, ay siguro, dapat pag-aralan po natin yung mga applications, online payment applications, kung ano yung mga requirements na dapat hingin natin sa kanila kung gusto nilang pumasok ng negosyo dito po sa lungsod ng Lipa. Pang-apat, hindi po dapat tayo ang mag-iimbita ng mga participants para po sa kanilang negosyo, Mr. Chair. So that would be my reasons why I would like to defer the approval of this committee report.
Okay, with that said, any second for deferment? Seconded by Honorable Loho, Silva, and Umali. Motion is deferred. Approved. Business for the day, Secretary. Oral report? Okay. Mr. Chair, Committee on Traffic, report to this committee was the privileged speech of this representation regarding the letter of Marlon Arceo, coordinator of Team High 5 Drag Racing and Motor Show, requesting for the temporary road closure of Manila-Batangas Bypass Road on August 10 to 11, 2024. The committee to which this matter was referred conducted its hearing on July 19 and discussed the same. During the hearing, the committee required the organizers the submission of the complete plan for the event, their requirements for drag racers, and profile of high rev, but failed to submit on the required deadline. The PNP Lipa Traffic Division and the LTO Region 4A manifested that the drag racing activity is risky. Likewise, the DPWH Region 4A said that the design of the bypass road is not for drag racing and they are not agreeable to the request for drag racing activity. The Local Government Code, Section 21, letter C, states that any national or local road, alley, park, or square may be temporarily closed during an actual emergency, fiesta celebrations, public rallies, agricultural industrial fairs, or an undertaking of public works and highways, telecommunication, waterworks, projects, the duration of which shall be specified in the local chief executive concerned in a written order with the approval of the Sangguniang Panglungsod, Madam Chair. Mr. Chair. It could be noted that the Sangguniang Panglungsod approved General Ordinance Number 3, Series of 2022, an ordinance defining illegal drag racing and prescribing penalties thereof. Section 4 of the said ordinance states that no drag racing or any kind shall be conducted or held on any public road, street, or highway. Given the foregoing, this committee recommends the passage of a resolution denying the request of Mr. Marlon Arceo, coordinator of Team High 5 Rev, International Drag Racing and Motor Show for the temporary road closure of Manila Bypass Road. I move for the adoption of the report, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Silva and Umali. Matter is approved for second reading. Business for the day, Madam Secretary. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, requesting the August body for the passage of a resolution granting authority to enter into a service contract agreement between the City Government of Lipa and Land Transportation Franchising and Regulatory Board pertaining to the forthcoming Phase 5 implementation of the Public Utility Vehicle Service Contracting Program under the General Appropriations Act of 2024 to be rolled out by the LTFRB. Refer to the Committee on Public Utilities. Number 2 to number 7, reclassification request of various owners for various properties located at various barangays in the city of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, letter of the city administrator forwarding the request of Ms. Evelyn Lepiten for the issuance of special use permit for the proposed 7 units commercial warehouse located at Barangay Ludlod, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. Honorable Junjun Gozos. Mr. Chair, I would like to request that we approve for third and final reading the oral committee report of the Committee on Housing. Any second? Seconded by Honorable Umali.
Silva, Loho, Rocafort, Lina. Matter brought up is approved on third read and final reading. Thank you, Mr. Chair. Honorable Dr. Loho. Mr. Chair, requesting for the passage of a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, to enter into a memorandum of understanding with the Bureau of Jail Management and Penology Male and Female Dormitory through the Lipa City Hospital Systems, giving PDLs the opportunity to be accommodated and serviced in our hospital system for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali, Rocafort, and Silva. Matter brought up is approved on third and final reading. Honorable Rocafort, meron ka pa, no? Mr. Chair, I move that we pass a resolution informing the City Administrator's Office denying the request of Mr. Marlon Arceo, Coordinator of Team High Five, REB, Invitational Drag Race and Motor Show, for the temporary road closure of Manila Bypass Road from August 10 to August 11, 2024. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Any second? Seconded by Honorable Umali, Manalo, and Silva, and Loho. Discussion, objection, hearing none. Matter brought up is approved on third and final reading. Other matters? Mr. Chair, other matters, bago ko po ito, nakalimutan ko po kanina, bago ko po ito i-discuss, I would like to brought out to the attention of the Sangguniang Panglungsod yung pong bagong bypass na ginagawa dito po sa sa Bugtong. Yun pong pagbubukas ng bypass ng exit ay Bugtong na dumaan sa Riles. Exit po, na dumaan sa Riles, Mr. Chair. Mr. Chair, nung ito po ay binisita natin, nakita po natin na lampasan po ito sa Riles ng Bugtong. Ibig sabihin, ito po ay maghihiwalay doon sa bahay ng nasa Riles. Meron po dito sa kabila, meron po dito sa kabila. Tapos ito po yung kalsada. Alam po natin na napakasikip ng Riles ng Bugtong po natin. At alam po natin na napakaraming tao dito, napakaraming bata. Kung ang plano po ng paggagawa ng bypass ay hindi nila lalagyan ng flyover o tulay na daanan ng mga tao, ay baka po madisgrasya yung mga kababayan natin dito sa Riles ng Bugtong. Ganon din, kung haharangan po nila ito, saan po dadaan yung mga yung nahati doon po sa ginawang kalsada nila dito sa Bugtong. So, Mr. Chair, I move that this matter be referred to the proper committee nang sa ganon, habang maaga, ay ito po ay ating mapag-aralan. Ganon din, bagamat ito po ay nagdagdag tayo ng kalsada, ito pong exit na ito ay bottleneck ulit ng traffic. Ano po ang kanilang mga planong ginawa para hindi po mag-traffic sa area na to? Kasi katapatan po dito, malapit lang po dito yung exit din na ginawa ng Lima. So paano po natin, paano po nila pag-aaralan na hindi magka-apekto yung area na ito, Mr. Chair? Matter brought up is referred to Committee on Traffic and Public Works. Lead committee will be Committee on Traffic. Mr. Chair, I have here a letter from the City Mayor's Office. I would like to read. I have the honor to submit a copy of the City Supplemental Annual Investment Plan and requesting for the passage of a resolution approving the same. I move that this matter be referred to the Committee on Appropriations, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Appropriations. Mr. Chair, I have the honor to a letter from the City Mayor requesting the Sangguniang Panglungsod for the approval of the Supplemental Budget 2024 amounting to 112,929,024 pesos and 64 centavos.
be referred to the Committee on Budget, Mr. Chair. Matter brought up is referred to Committee on Appropriations. Meron pa ka? Wala na. Okay na po. Honorable Junjun Gozos. Mr. Chair, motion for urgency po with the following request. Hindi pala. Please refer muna po sa committee the request of Mr. Bautista for the reclassification of property from residential to commercial use with an area of 61 square meters located po at mataas na lupa. Please refer po sa Committee on Land Use, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. And the request po of Ms. Sandra Villadores for the reclassification of their property from agricultural to agro-industrial use with an area of 29,573 square meters located po at Barangay Pinagkawitan. And they have a request din po for special use permit. Please refer din po sa Committee on Land Use. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Motion for urgency po, Mr. Chair, with regards to that matter. Any second? Seconded by Honorable Loho, Umali, Silva, ABC Boyatlat. Approved for urgency. Mr. Chair, I would like to request an ordinance classifying the property of Mr. Ronald and Angelica Bautista with an area of 61 square meters from residential to commercial use located at Mataas na Lupa, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali, Loho, ABC Boyatlat, and jointly moved by Honorable Silva, seconded by Consial Spy Toledo. Motion is approved for third and final reading. Thank you po kay AA sa palunch bukas. And last po, Madam, Mr. Chair, may I request an ordinance classifying the property of Ms. Sandra Villadores from agricultural to agro-industrial use with an area of 29,573 square meters located at Barangay Pinagkawitan, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali. Motions approved on third and final reading. And last po, Mr. Chair, I would like to request a resolution granting authority to the City Mayor, Mayor Eric Africa, to issue special use permit to Ms. Sandra Villadores for their proposed existing feed mill located at Barangay Pinagkawitan, and the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Any second? Second jointly moved by Honorable Silva and seconded by Honorable Umali and Rocafort. Discussion? Recess for 1 minute. Recess for 1 minute. Session resumes. Discussion, objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Other matters, Consial Spy Toledo, you're recognized. Taka lang, Consial Merlo. Okay, mamaya. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I have the request letter from Normansville Homeowners Association Incorporated addressed to the Sangguniang Panlungsod. In response to the notice of the call for accreditation, may I request for the referral to my Committee on Accreditation, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Accreditation. Sige. I call for recess. Bakit? I-resume ko muna. Session na resumes. Honorable Merlo Silva. I move for the suspension of the Any rules. second? Seconded. Rule suspended. Meron lang po tayong bisita from the G-Exchange para mabigyan tayo ng kalinawan sa mga katanungan kanina. Sir, pakilala lang po kayo, sir. At, Magandang umaga po. Ako po si Brian Marquez from GCash po. Pasensya na po, kala ko hapon ang hearing eh. Medyo buti na rin nakapark na ako ng umaga. sir, relax muna. Thank you. May mga katanungan lang po ang sanggunian. Opo.
Opo, Your Honor. Ay, ano pong posisyon ni Sir sa... Ay, ako po yung isang account manager po sa G-Exchange Inc. or Gcash po. Ay, hindi. Kaya mo. Saglit lang. Hindi na ako nagkakakuso kay Paris na. Ano yun? Ano gusto niya? Oo nga. Pero para maliwanagan sila, maraming gusto nila. Sige, Konsehal. Ay, Sir, Good morning po. binigyan na po namin kayo ng isang kontrata sa Gcash, yun pong unang pina-aprobahan sa inyo, Opo. na pipirmahan niyo po sa Lunes. Bakit po kayo nagpa-approve pa ng isa pa kontrata ulit? Yung una po, ayun po yung sa DGCities. Parang yun po yung MOA para po sa, ang LIPA po ay magiging partner po natin sa DGCities. Ano po ba yung DGCities? Mga selected lang po na city po yun. Task ko lang po na yun. Na mga around 27 lang po na pili sa buong Pilipinas. So, nagkataon po na si LIPA po sa katangi-tangi po sa Batangas at saka sa South Luzon na napili po. Kasi ginagawa po kayong modelo na... Sige, Oh, sir. sige po. Ginagawa Sige, sir. Sige. So, dapat po kami magpasalamat sa Gcash dahil pinili niyo ang LIPA. Isa po yun. Hindi naman po, partnership po. Partnership, hindi naman po. Dapat pala tayo. So, sir, pagkatapos nito, magpapagawa ako ng plaque at nagpapasalamat kami sa Gcash. Hindi po, bali, partnership po ito. Kami po ay honored po na ang LIPA po ang maisasama po namin sa selected po na 27 po na city sa buong Pilipinas. No? So para saan po ba yung DGCities? Kasi po we are to digitalization po ng mga LGU at nakikita po namin ang LIPA isa po sa pinakamagandang halimbawa po ng pag-start po ng digitalization. Bakit, sir? Unang-una po, malaki po ang inyong take po ng Gcash. Download po sa app. Yung inyo pong paggamit sa mga citizens nyo na gumagamit po ng GCash. So, isa pong maganda na modelo na eventually po maging cashless po yung transaksyon. Lahat po ng mga microeconomy nyo, ng mga SMEs nyo, ng, even po ng LGU. No? So, kasama po ng BSP, pinopromote po nila na maging cashless po na economy. Para hindi na po naglalabas ng pera, tsaka sakto po lahat yung mga binabayaran. Sensya na po kayo, hinihingal ako, tumakbo. Sir. Bigyan ng tuwig. So, sir, ibig sabihin ay maswerte pala ang LIPA dahil napili ng Gcash. Pero kahit wala po ang Gcash, kahit with all due respect sa inyo, kahit wala po kayo dyan, nagagamit naman namin yung applications. Kahit wala po kayo dyan, ay napapakinabangan po namin ito. Ang kaibahan lang po, ito po yung nagagamit nila sa ibang mga payment options. Pero sa pagbabayad, dito po sa mga bayarin sa LIPA, hindi po, sa City Hall, hindi po nila nagagamit. Opo. Ayun naman po, Konsehal. Pero nakita nyo, sir, na magandang potential ng negosyo ang LIPA. Opo. Kaya po pinili ninyo. Opo. Kasama po sa programa po sa DGCities, yung financial literacy po na gusto namin ibigay po sa mga mamamayan po ng LIPA. To start with po, we are requesting nga po ng 100 at least na SMEs or micro SMEs na mag-attend po ng isang financial literacy. Mangyari po, may mga maliliit po na negosyo katulad po ng sari-sari store, kahit nga po yung magtataho, pwede na po gumamit ng GCash sa pagkolekta po. So like sa sari-sari store po, nung araw, bibili lang kayo ng pagkain o ano yung kailangan nyo or magpapaload kayo. Ngayon po yung sari-sari store, pwede na po tumanggap ng pera padala. Sorry for the word, iba pong kumpanya yun, pero pwede na po sila mag-cash in, pwede rin po sila mag-cash out. So, kikita po sila ng additional doon kasi may fees din po yun. Ang tanong po natin dyan, bakit kailangan po kami ang magbigay sa inyo ng mga SMEs? Ito po, mga ito ay mga potential na kliyente ninyo. Opo. Dito po sa city government ng LIPA, okay lang po na kami ang magbigay ng participants kasi kami ang gagamit ng app ninyo. Opo. Pero why would be the burden of finding potential users, subscribers nung inyong applications, kami pa po ang maghahanap? Actually po,
Your Honor, hindi po ganoon na kayo po yung maghahanap ng magiging kliyente namin or app user namin. Yung purpose po ng masterclass is to give a financial literacy free training po. Wala po doon yung i-recruit namin sila or magiging kliyente namin sila. Kasi maaari po yung mga atin po, meron na po silang app eh. So ang gagawin lang po namin, paano po nila magiging productive po yung paggamit. Halimbawa po, kung kayo po meron na po kayong GCash app, no? Usually, number lang po yung meron yan. So, ang pwede natin gawin sa kanila, pwede natin i-apply na magkaroon silang QR. Yung QR na yun, kung halimbawa nagti-TikTok sila, nag-YouTube sila na pagninegosyo, i-publish lang nila yung kanilang QR, mas madali po silang bayaran. Para po maiwasan yung na-fake o yung mga na-scam. Kasi minsan nagkakamali po ng pag-type ng numero. Unlike po ng QR, pag in-scan po yun, automatic po, yun lang po yung number Sir, na yun. with the use of QR and with the use of paying through GCash, meron po ba itong processing fee? Okay. To be transparent po, ang tawag po namin doon is transaction fee. Okay? Just like po pag nagbabayad po kayo ng Meralco, may kaukulang transaction fee which is 10 pesos. Yun po ay binabayaran po ng either po ng merchant or yung GCash user. No? So, kung sakali po sa kanila, dahil SMEs naman po yung tinatarget natin, wala po. Okay? Kasi po parang tinatrato lang natin yan na GCash to GCash. Parang nag-send ka lang sa isang GCash user. Now, So, if I will be paid the GCash doon po sa merchant, may transaction fee ako ang babayad eh. sa case nyo po, dahil DGCTs po, wala. Pag po wala. Wala po. Libre po. How do we know na wala? Kasi po, pag alimbawa po, kayo po yung nagtitinda, nag-send po ako sa inyo, na-scan ko po kayo, wala po kayong babayaran sa GCash. Yung nag-send po na ako po, wala rin pong babayaran. Libre po yun. Parang transfer lang sa GCash. Paano namin, sir, masisigurado na wala? Lalabas po yun sa transaksyon kasi po, hindi naman po kayo mababawasan sa GCash wallet nyo. Yung nagpadala po, makikita naman po sa transaksyon niya na wala rin po. Ang mga nagkakaroon lang po ng mga transaction fees, yung mga malalaki pong mga korporasyon, katulad po ng Meralco, yung mga ibang service provider. Pero sa kaso po ng mga SMEs na... Yung sa city po kaya, sir? Pag nagbayad na sila sa lipa? Ayun po. Just to be transparent on that po, Your Honor, yun po, yung taxpayer po ang may bayad po, may transaction fee. Pero po, ang government po ng Lipa, wala pong bayad. Katulad din po ng ginagawa namin sa mga ibang LGU, libre po ang paggamit po ng system ng GCash. Kasi yun po yung isa sa agreement po with all the government national bodies po. Sige po. Siguro po, yun ang ilagay natin sa kontrata. At saka po, pinatatanggal ko po kasi sa kontrata yung burden na kami ang magbibigay sa inyo ng participants. Yung participants naman po are... Nakakausapin nyo for literacy. Opo, ay may bahagi ko na rin po, hindi po si GCash lang po itong nangunguna po dito sa pagbibigay ng financial literacy. There are other NGO organization po, the likes of Startup Village. Isa po sila dun sa mga nagpo-promote po ng mga micro economy or mga SMEs. Sila po yung maglilid po ng talk. Kasama po sa naglilid nito is si USAID. So si GCash po isang partner lang din po sa DGCTs po. Hindi ko kilala yung mga yun. Siguro, sir, ang nangyari kasi, mayroong pina-approve sa amin na MOA. Opo. Na kami ay parang magkukuha ng tao to attend that financial literacy. Opo. Nililiwanag lang ni Consel Avior na hindi pala siya requirement or hindi yung burden sa city government to get users. Yes po. So bakit kailangan po kaya ng MOA? For that. Okay po. Kasi since ano po yun na nagkakaroon po tayo ng partnership, kaya po ginawa pong MOA katulad po ng suggestion din po ng ng mga iba po mga LGUs at saka po ng mga partners po like si Startup Village at saka sila USAID. Hindi naman po natin pwedeng gawing ordinansa lang, no? Kasi may mga agreements po doon sa MOA na kung halimbawa may nagkaroon ng problema, at least po nakalagay po dyan na ano po yung pwede nyong gawin or pwede rin po namin ang gawin. So, isang taon lang naman po yung MOA na yun eh. Nag-start na po siya nung July po or June yata yun. Tapos matatapos po. Supposed to be this year kung ma-comply na rin po. May dagdag ko na rin po kasi yung DGCTs po parang contest din in a way.
no? Yung mananalo po ng first 3 na mahalal po na DGCTs, magkakaroon po ng worth 250,000 na digital technology. Hindi po siya cash, pero digital technology po. Halimbawa siguro mga tipong pa-computer or additional po ng mga equipment po para sa city. Ayun po. Sige po. Meron pa kayong gustong iliwanag, Consel Avior? Denied. Okay na. Yung pangalawa pong kontrata, tanggalin lang po natin yung burden na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga participants. Sila po dapat ang naghahanap nun, hindi po dapat tayo. Dahil alangang gamitin pa po natin yung pera ng taxpayer natin para bigyan lang sila ng mga potential na a-attend ng kanilang financial literacy, Mr. Chair. Yun lang po yung aking nilalabi doon sa chairman ng IT na maamyendahan po yung kontrata. It should be favorable on the part of the city, hindi po favorable on the part of GCash. Hindi pa tayo nag-adjourn, tayo nakasuspend at na-defer kanina. Would you like to, Konsehal, na natin yung second contract with your amendments? Sige sir, maraming salamat. Kami po ay naliwanagan na sa inyong explanation. I-move niyo ulit para tapos na. Next ko na lamang. Kailangan nga sa Monday. Naliwanagan naman eh. Simple lang naman yun. MOA lang naman yun. Authorizing. Pwede na yan. Pag na-defer na, hindi okay. Halimbawa, nagkaroon ng boto ka sa development. Wala na. Pwede mo siyang pa-reconsider same during the same meeting. Kung hindi. Pero pagka nag-defer na at walang boto ka, hindi na pwede. Hindi na pwede talaga pa-reverse. Vice, ang kontrata kong ibinigay sa atin ay yung kontratang ginagamit nila sa lahat. Okay. Pero specifically, wala po o tinanho ninyo. Hindi pa rin na ng ating legal. Sige sir, paki-note na lang po. Para dun sa second MOA. Pasubmit na lang po kung kaya ho within the week para by next week ma-approve ho namin. Pumunta sa legal. Ito kasing yun po bang unang MOA may expiration? Wala. Dahil yung unang MOA, Mr. Chair, kaya walang expiration, yun yung paggamit natin ng application ng GCash. Okay. Ito pong pangalawang MOA, kaya may expiration. Ang trabaho dito, mag-seminar na mag-seminar, mag-educate na mag-educate. So 1 year nilang gagawin yun. Tayo, 1 year na magbibigay sa kanila ng authority ng participants para yun yung kanilang i-educate, isa-seminar doon sa kanilang applications na GCash. Kaya po ito may expiration. Yung una, wala. Kasi yun, habang buhay natin gagamitin yung app nila dito sa City Hall. Ito naman 1 year. Okay. Depende doon sa provision ng kontrata, doon sa termination of contract, kung titigil tayo o hindi. Okay. Ito po, may duration 1 year. With specific purpose. Pasubmitin na lang natin sila ng Tapos for amendment. Sir, panote na lang po. Maraming salamat. Okay, session na resumes. Before we adjourn, I would like to congratulate the Honorable Mikey Murada for the honorable task well done as a presiding officer. Congratulations. So I move to adjourn. Nabola pa nga eh. Session is adjourned.